Hello. Ganun po makapangyarihan kapag nagbabasa po tayo ng Biblia. At natutunan ko na hindi lang pala yung mga pelikula na nakakaiyak ang makakapagtanggal ng mga clogged nose. Narinig mo, Alex? Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi mo napapansin na lumalabas na yung sipon mo. Kaya sana ginawa kaagad ni Alex na magbasa ng Biblia at hindi na maghintay ng 3 araw. May katanungan dito daw na sino ang makapagbubukas? At yung kanyang katangian, dahil sa katangiang yun ang dahilan. Kaya mabubuksan yung aklat. Ang aklat ng Apokalipsis ay mga future na mangyayari, revelation na ipinakita ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, siya yung nagbubukas ng aklat at siya rin yung nagsasara. Katulad nung Arka ni Noah, wala na silang magawa kasi meron lang isang pintuan yung Arka ni Noah at nagsara na ang Arka ni Noah. At ang aklat na tinutukoy dito ay mabubuksan lamang ng isang kinikilala natin na hindi lang tao, kundi siya ay Diyos din. 100% siya na tao at 100% siya na Diyos. At yan ang ating matutunghayan sa umagang ito na ang ating Panginoon, naaral natin nung una na may mga paraan siya ng pagtuturo. Kaya yung ginagamit na paraan ng pagtuturo ng Panginoon ay siya tuloy ang kinilala na ma-epektibo sa kanyang paraan ng pagtuturo. At sa pagkakataong ito, meron siyang paraan din para ipakilala niya ang kanyang sarili. Yung paraang ito ay makakatulong sa atin. Yung paraan niya ng pagpapakilala at yung inaaral natin na paraan niya na yung ironic, yung dalawang isang negative, isang positive ay pinagsasama niya para lang ipakilala sa atin kung sino siya. At kapag nakilala natin ang Panginoon, makakadagdag ito ng respeto. Makakadagdag ito ng seriousness natin na pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesus. At inintroduce niya ang kanyang sarili, ang ating Panginoon, na isa siyang leon. Pero katulad siya ng kordero, lamb. Pero kinontras niya pa rin na nais niyang i-convey din sa atin na isa siyang kordero pero para siyang leon.
Ito ay mind-boggling sa atin na tinuturuan tayo na mag-isip. Kasi kapag ginagamit natin yung paraan ng pag-iisip natin, usually, dun tayo lumalago sa ating Christian life. At ang Panginoon ay makatilingala sa Ilonggo na hindi mauubos yung ating paraan ng pag-iisip at isip tayo ng isip na ang ating Panginoon ay isa siyang leon na parang tupa at isa siyang tupa na parang leon. Yan ang binasa natin kanina na makikita natin din sa John chapter 5 na sa Revelation 5 na behold the Lion of the tribe of Judah. Yan ang katangian, yan ang attribute ng ating Panginoon na kung hindi siya Lion of Judah, pinapakita rin dyan yung pagka-connect niya sa descendant ng mga taga-Israel. Pinapakita rin yung humanity ng ating Panginoon na siya ay nanggaling sa lahi ng tribo ng Judah. At ang pagka-leon ng ating Panginoon, kung wala yung katangian sa katauhan ng Panginoon, ang pagka-leon ay hindi niya mabubuksan ang selyo at walang ibang makakapagbuklat ng aklat na ito kundi ang leon ng tribo ng Judah. Aralin natin yung leon. Maging mapagpansin tayo. Kung nanonood kayo ng mga Discovery Channel, Animal Planet, merong nag-uubos ng panahon sa kanilang kamera para lang bantayan ang mga galaw ng leon. At maging yung, napanood nyo ba yung Lion King? Nakabatay din yung Lion King sa aktwal na mga leon na kanilang inaral kung paano gumalaw ang mga leon. At mapapansin natin, kapag maglakad ang leon, ay meron silang confident sa kanilang paglalakad. Kahit nakasabay pa sila sa mga iba't ibang mga mababangis na mga hayop, ay hindi mababago ang yung paraan ng paglakad ng leon. At minsan yung presensya ng leon sa karamihan ay parang nagbibigay ito ng uneasiness sa mga ibang nakapaligid sa kanya. Marahil yan din yung katangian na mapapansin natin sa mga ibang bansa. Kahit madulas yung dila ng mga teacher na makapagsabi ng kanta na connected sa mga relihiyon, ay may tao kagad na magpupunta sa faculty at ibabalita yung dumulas na dila.
at yung paraan ng na na-establish ang Amerika na gumagamit sila ng Biblia. Na-establish ang Amerika na yung mga eskwelahan nila na ginagala ngayon ay galing sa churches na unang nag-pioneer dun sa kanilang bansa. Pero sa kapanahunan ngayon, pinagbabawal na yung magpe-pray o huwag babanggitin yung mga about religion, maging sa pagtuturo ay kahit konti ay huwag mababanggit. Bakit? Kasi yan po ang Lion of Judah. Nababothered ang konsyensya ng mga taong sumasabay sa Kanya. Para sa kanila ay offensive ang presensya ng Lion of Judah. At kahit katiting lang na koneksyon sa Lion of Judah ay nakapagbibigay na ito ng uneasiness sa kanilang mga konsyensya. At ang gobyerno nila, imbis na sundin yung nararamdaman nila na konsyensya, ang ginagawa nila ay paano ba natin malilegalize itong mga ginagawa natin na against sa Lion of Judah? O kaya paano ba natin masusuppress ang presensya ng Lion of Judah? At nakakonect po yan sa kapag inaral natin ang leon na very confident pa rin siya na naglalakad sa kasama ng mga iba't ibang mga animals at kaya kung nasa side po tayo ng Lion of Judah, kung nasa likod po tayo ng Lion of Judah, ay magandang posisyon po yan. Pero kapag na against tayo sa Lion of Judah, huwag na nating gawin o pumasok man sa ating isipan na yan ang gawin. Agad-agad nating gawin na isipin na ako ay papanig sa Lion of Judah. At ang ating Panginoon, hindi lang siya lion, katulad siya ng tupa. Leon nga siya, pero isa siyang tupa. Ano naman yung tupa? Sabi sa John 1:29, sinabi ni John the Baptist, malayo pa lang ang ating Panginoon. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Leon nga siya, pero meron siyang katangian na nakita ni John the Baptist na siya ay kordero. Na ito ay ang lamb ay nagsisimbolo ng gentleness. Hindi lang si John ang nakakita na ang ating Panginoong Hesus ay kordero. Maging sa Isaiah 53 verse 5. Wala pa si John, wala pa ang bagong tipan
umatras pa tayo ng another 400 years or more na na-visualize nila na yung anino. Sa Levitical law, makikita na doon yung lamb na merong shadow, na meron ng figure, maaring blur pa ang figure, pero makikita na sa una pa lang na ang darating na Mesyas, isa siyang kordero, isa siyang lamb. Siya'y hindi nagbuka ng kanyang bibig, sabi sa Isaiah 53:5. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Yan na yung idea na ipinakita sa Old Testament na ang Lion of Judah at at nakamingle sa kanyang quality na yan, katangian niya na yan, na siya ay tupa. At itong tupa na ito, na siya ay, hindi lang dinidescribe yung panlabas niya na siya ay tupa, na nagsisimbolize ng gentleness, maging ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagsabi na siya ay parang tupa. Maaring hindi niya exactly na sinabi na siya ay parang tupa, sinabi niya sa Matthew 11:29, ako'y maamo. Ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Ang inner, hindi lang outer, yung external ng Panginoon na siya ay gentle, na siya ay merong mapagpakumbaba, lowly heart. Kumbaga sa Tagalog pa natin, pwede ba natin gamitin na ang ating Panginoon, pwede niyan sabihin na siya ay malambing ang kanyang kalooban. Pero sabi naman sa Matthew 26:53, inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama? Ano ang konteksto na ito? Ang konteksto nito ay dinisplay ng ating Panginoon yung pagka-lamb-like niya, yung inner lowly heart, tsaka gentle meekness na pinakita niya, na hindi siya basta-basta na walang galang na sumasagot sa mga kaya sa harap ni Poncio Pilato, pero sinabi niya kay Poncio Pilato, akala mo ba padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel? Ano yung mapapansin natin sa ating Panginoon? Na andyan yung quality ng kanyang pagkaliyon, yung nature na kabangisan in good sense, pero yung kanyang pagkaliyon ay under control. Parang yung kabayo na hindi pa natitrain para gamitin sa karera, yung mga stallion, pero kapag na harness na po yung lakas, yung pagka-wild ng mga stallion at nalagay sa tama dahil under control. Ang ating Panginoon ay parang merong high voltage, pero
kontrolado niya at yung pagkontrol niya ng kanyang inner high voltage dahil siya ay tulad ng tupa. He is a lion like lamb. Sabi din sa John 2:15, on display, makita natin dito yung passion ng ating Panginoon. Kung ano yung nagmo-motivate sa Kanya. Bakit ba gayon na lang yung Kanyang pinakawalan niya lahat yung Kanyang gigil. Pero merong dahilan bakit pinakawalan niya yung Kanyang gigil. At sinabi niya dito sa John 2:15, ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, humanap pa siya ng bagay para ipakita niya yung under control na high voltage ng ating Panginoon. Kumuha siya ng lubid at pagkahawak niya ng lubid ay kanyang iwinasiwas ang kanyang lubid na hawak. Itadaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka. Ibinubo niya ang salapi ng mga namamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. Pinagbabaliktad niya ang mga dulang kung anuman yung lalagyan nila doon ng mga buwis nila o yung mga napagbilan nila ay pinagbububo niya. At yan makikita natin na yung lion-like na katangian ay makikita natin sa Panginoong Hesus. At dito sa Revelation 6:16, sinabi nila sa mga bundok, ito po, future pa rin mangyayari. Para maihanda natin yung sarili natin. Huwag tayong mag-relax. Pwede na tayong mag-relax kung nakaka-related na tayo sa Lion of Judah. Pero kung hindi pa natin nakauugnay ang ating buhay sa Lion of Judah, meron pong babala na sinasabi sa atin ng Revelation. Ang sabi dito sa 6:16, sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Bakit ganon yung mga tao na mangyayari daw sa future pag itong mapulpil na itong revelation na ito? Sabi nila, oy mga bundok, mabuti pang tabunan nyo na lang kami. Takpan nyo na lang kami ng mga bundok kesa maharap namin ang galit ng kordero. Meron bang kordero na hindi ma-describe yung galit na ito? At sabi niya, manapa, matakpan na lang ako ng bundok, malibing na lang ako ng buhay kesa maharap ko ang galit ng kordero. Mabuti pa ma-annihilate na lang ako o malipol na lang ako ng mga bundok na ito. Mawala na lang ako sa mundo kaagad. Maglaho ako kesa mag-suffer ako na maranasan ang puot ng kordero. Itong nakapagbibigay ng additional sense of respect na maging serious tayo sa harap ng ating Panginoon. Yan ang sinabi sa Revelation 6:16.
na siya ay tupa nga siya. Maamo nga ang ating Panginoon. At yung kaamuan na ito ay sabi niya patuloy siyang nag-iimbita sa bawat isa sa atin. Yung kindness, yung kabutihan ng Panginoon ay palaging bukas sa ating Panginoon. Patuloy na ginagamit niya yung kanyang galamay na mapagmahal para abot sa bawat isa sa atin na yung ugali niya na lion-like at yung lamb-like na ugali niya patuloy niyang inaabot sa atin. Meron po kaming pinapanood na nakikita ba natin? Maganda. Ito po yung eksena na hindi ko po makalimutan. Paki-play mo. This is our last time here, isn't it? Yes. You have grown up, my dear one. Just like Peter and Susan. Will you visit us in our world? I shall be watching you always. How? In your world, I have another name. You must learn to know me by it. That was the very reason you were brought to Narnia. That by knowing me here for a little, you may know me better there. Will we meet again? Yes, dear one. One day. Pinatikim kita, sabi niya kay Lucy. Pinakilala kita ng kaunti. Pero sinabi niya, in your world, pagbalik mo dun sa iyong mundo, meron akong another name. Meron akong ibang pangalan na pinapakilala sa bawat isa sa atin. Walang ibang tinutukoy na pangalan dito, kundi ang King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Lion of Judah. Pinatikim kita dito sa Narnia, pero in your world, mararanasan mo pa ako. Pero yung karanasan na iyan, nagpapakilala ko sa ibang pangalan. Si C.S. Lewis, isa siyang magaling na manunulat at isa siyang Christian na yung ginamit niya yung kanyang creativity para hindi siya obvious na mapansin ng mga tao, pero ang totoo ay ini-introduce niya ang pangalan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na makilala natin siya. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Amen. Ama, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, maraming salamat dahil through the suffering of Jesus Christ, the wrath of God has been removed from us. When we connect ourselves to our Lord Jesus Christ, to your Son, when we were united in Christ, when we position ourselves to your side, Ama, hindi po ma-describe ang aming feeling if we are on your side.
this undescribable lamb-like. At there will be time na marami sa mga tao ang haharap sa wrath of the Lamb of God. Kaya Ama, salamat po dahil wala na kami doon sa kabilang kampo, kundi nasa kampo na kami. Nasa kampo na kami ng iyong kampo. At hindi na kami magsasuffer ng napakalalim na puot, napaka-indescribable na hindi namin kayang ilarawan ang puot mo na gagawin sa mga wala sa iyong panig. Mahirap pong mag-against kami sa iyo. Alam namin na maraming taong nag-a-against. Marami sa kanila nag-suicide dahil hanggang sa huling tibok ng kanilang puso, they are against sa iyo at hindi nila maintindihan ang kanilang mga sarili. Ama, dinadalangin ko po na paglakbayin mo po ang iyong Holy Spirit sa tahanang ito, sa mga pamilya na nandito, na ang iyong banal na Espiritu ay kumikilos sa bawat isa sa amin, na ang banal na Espiritu ay hindi rin nalilimitahan ng aming istruktura dito, maging sa mga makikita ito sa video, yung mga nakakapanood. Your Holy Spirit is also there, present with them, same as your presence with us in this building. Kaya marami pong salamat, Panginoon, at ikaw ang aming tinataas. Salamat po at pwede na naming sabihin na we were in Christ. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mong ito sa amin. Tawagin ko po si Joel na mag-express tayo ng pasasalamat. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa iyo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Hindi ko maihayag taus-pusong pasasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa iyo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng
Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Tumayo po tayong lahat. Taos puso ba tayong nagpapasalamat? Meron tayong kapatid dito na tanggap sa trabaho. Meron tayo ditong kapatid na gumaling sa kanyang sakit. Meron tayo ditong mga nagsasakses sa kanilang mga ginagawa. Ano man yung puntahan nila ay nagbabago. At merong natanggap sa trabaho. At kilala nyo ang inyong mga sarili. At higit sa lahat, nasa side na ako ng Lion of Judah. At He is lamb like lion, and He is a lion like lamb. Di ko maipahiyan. Di ko maipahiyan. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan.